Alright, pag-usapan natin itong ginaganap ngayon or ginugunita ngayon na kamatayan ni Ninoy from the point of view of people na I think mga dilawan tong mga to, na ang pinagbibintangan talaga nilang tsumugi kay Ninoy Aquino ay si dating Pangulong Marcos. Okay? Ito po yung post. Kung sabi ko nga, kung talagang si Apo Lakay or si Pangulong Marcos ang nagpatsugi kay Ninoy, and even Madam Imelda, since magkasawa sila at nasa pwesto din noon may power din si Madam Imelda noon, kahit na siya may power siya at first lady din siya, bakit hindi sila nakulong? Ang dami ng sinampang kaso, bakit hindi sampahan niya ng, di ba, ng tsugi boom boom na kaso, murder, kung ano man yan, di ba? O, ba't hindi nasampahan ng kaso at ipakulong? Eto po, August 21st, the day Ninoy Aquino was assassinated. President Ferdinand E. Marcos, who previously ordered Benigno Aquino jailed, allowed him to seek medical refuge in the USA. Pinakulong ni dating Pangulong Marcos si Ninoy. Tapos, pinayagan niyang, yun pa lang mga pinklawan, red flag na yun. I mean, dapat sign na yan. Allowed him to seek medical refuge in the USA. So baka hindi kinaya ng Philippine Heart Center ang paggagamot kay Ninoy. Kailangan ng espesyalista sa US pa ang sosyal ni Ninoy. At sino ang gumastos? Ang mag-asawa lang naman, dating Pangulong Marcos and Madam Imelda. Pinagbibintangan po kasi nila, yan, dapat daw nating gunitain itong nakabulagtang katawan ni Ninoy. Absecom yata yung parang escort, mga ganun, mga sundalo or whatever. Ayan yung actual photo. Ito yung ginawa ng mga dilawan na ipinarada yung labi ni Ninoy, hindi tinanggal yung puting suot. Puti yung suot niya nung bumaba ng eroplano sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. So duguan yun, pati mukha, hindi nila nilinis, para tragic. So ayan, ang daming taong curious, mga mimosa, mga marites noong araw, may marites na. So nakiusyoso at talagang sabi, naku, nakakaano talaga, nakakagulantang ang nangyari. So, let's continue. After undergoing open heart surgery in 1980, he lived a relatively peaceful life in exile. So parang kasi 1983, so heart surgery niya 1980. So nakatatlong taon pala ang mga Aquinos sa Boston, Massachusetts. Ayan nga po. So exile daw sila, hindi makauwi. 'Di ba? Parang paghihiganti rin pala yung pagpapa-exile kina dating Pangulong Marcos sa pamilya niya sa Hawaii, right? At hindi siya pinayagang umuwi. So vindictive pala ang mga Aquino, ganun ba? Or at least yung asawa? Okay. Kasi umupo si Cory, ayaw niya pa uwiin si But parang walang utang na loob si Cory sa sa pamilya Marcos, pinagamot na nga yung asawa niya. Well, according sa movie na Martyr or Murder ni Direk Daryl, hindi naman maganda ang relasyon ni Cory at saka ni Ninoy. Si Cory ay parang sa pelikulang Martyr or Murder, parang si Cory ay itchapwera talaga. Parang ginagamit lang siya ni Ninoy kasi mayaman nga si Cory. Kapag may mga event sa bahay nila, parang si Cory ay itchapwera. Lahat ng mga pag-uusap, meetings, at kung anong event na kinakandak ni Ninoy, parang itchapwera doon si Cory. Nalimutan ko na yung napanood ko sa movie ni Direk Daryl, but parang ganon. Okay. But when news about the failing health of Marcos, who had been undergoing dialysis for treatment of lupus disease, ito sa balat ba ito ang lupus? Nalalagas yata ang buhok kapag may lupus, no? He decided it was time for him to go back to the Philippines where he wanted to be in case Marcos will succumb to his illness. Gustong-gusto palang umuwi ni Ninoy ng Pilipinas dahil masama na ang pakiramdam ni Apo Lakay. Nag-undergo nga po siya ng treatment or dialysis. Pagpapalit ng dugo ang dialysis, right? Dahil sa sakit niyang lupus. So may ambisyon si Ninoy. Yun! Isa din sa naalala ko. Parang gustong-gusto ni Ninoy na maging pangulo ng senador siya noon, 'di ba? So gustong-gusto niya maging pangulo ng Pilipinas. At ganyan nga na nagkakasakit na si dating Pangulong Marcos, pagkakataon na niya natalunin
kung sakali magkaroon ng election, baka hindi na rin kayang tumakbo ni dating Pangulong Marcos dahil sa dialysis nga. Alam niyo, hanggang ngayon naman ang kinahantungan ng dialysis majority ay natitegi bumbong. Parang gumagastos ka lang ng malaki tapos ang kauuwian din pala, di ba? Kasi ano na yun eh, pagpapalit ng dugo ang dialysis, yun ang pagkakaalam ko. So parang maliit yung chance na makarecover sa kung anumang sakit na kailangan kang gamutin through dialysis. So, gustong umuwi ni Ninoy dahil nga sa kanyang political ambition. Friends begged him not to leave. So sa US, mga kaibigan, huwag ka nang umalis dito. Even First Lady Imelda Marcos, who was said to have told him that, totoo po ito, that it would be dangerous for him to return to the Philippines because there were many people who want to see him dead. Again, many people. Ang nagsulat nito dilawan, pero hindi niya nakukuha yung mga hint na kung maraming taong gusto sa kanyang magpapatay, bakit ang inaakusahan lang yung mag-asawa na tumulong pa nga sa kanyang hospitalization. And take note, si Madam Imelda, played by Rufa Gutierrez sa Martyr or Murderer, ay pumunta pa ng Anemika para lang pakiusapan si Ninoy na huwag kang umuwi. Bakit ayaw mo akong umuwi? Takot ba kayo na talunin ko kayo sa eleksyon? Ganon yung dialogue ni Isko Moreno at Rufa. Isko playing Ninoy sa movie. Bakit takot kayong umuwi? Takot kayong matalo ko kayo? O parang threat ako sa inyo? Parang ganun yun eh. Hindi, ayaw lang kitang umuwi, sabi ni Madam Imelda, dahil nanganganib ang buhay mo, maraming gustong tsumugi sa'yo. Ay, ang bunganga nga kasi ni Ninoy noon. To be fair, magaling si Ninoy sa public speaking, pero marami siyang nasasagasaan. Hindi kaya kamag-anak din ng ang tsumugi? Di ba may mga hinalang ganyan? Mayamang apelyido na apelyedong in-check na kamag-anak ng ang tsumugi sa kanya. But he cannot be dissuaded. He said the prophetic word, the Filipino people is worth dying for. Ito yung mga pag-aano na the die is cast. So parang okay, yung kanya kamatayan ay talagang ano na, parang sigurado na or something, no? The Filipino people is worth dying for, sabi niya. Prophetic daw yung word na yon. Mga ano lang yan, yung parang cliche na kasabihan. Ay, talagang parang kunwari makabayan. Kung talagang makabayan si Ninoy, ba't hindi natin naramdaman ang tulong niya nung siya'y senador pa? Ano nagawa niya sa Pilipinas? Bungangaan lang ng bungangaan at siraan ng siraan sa mga public speaking engagements niya, ang Marcos. Ay ever since nga ng mga dalagat binata sila, sinisiraan na niya yung mga yan. On August 13, 1983, he left Boston in a circuitous route around Asia to evade surveillance and traveled under an assumed name, Marshal Bonifacio. In reference to martial law, Marshal, and Fort Bonifacio, yun yung tanong ko kanina, where he was imprisoned. Yun yung kanyang pangalan sa passport, Marshal Bonifacio. August 13 pa lang, umalis na siya ng Anemika at dumaan sa kung saan-saan. So on August 19, he arrived in Taipei, Taiwan, and met his brother-in-law Ken Kashiwara, along with his Japanese TV crew. 2 days later, August 21st, Ninoy and company boarded China Airlines Flight 811 bound for Manila. Word was out that Aquino was arriving. Ayun na, lumabas na. So bakit na chismax? Hindi kaya pinahamak siya nung brother-in-law niya, bayaw niya, Ken Kashiwara? 13 siya umalis, 21 siya na bangbang. Sikreto yung alis niya, nagpalit siya ng, 'di ba, nag-iba siya ng pangalan ng passport para hindi malaman. Paano kaya na-falsify ang passport? Ang document na yun, ano? Ng public document. Paano na peke? Marshal Bonifacio? Kaso kapag malaking tao ka sa lipunan, papayagan ka ng mga alias. Ay kilala naman siya ng mga taga-airport. Well, dumaan nga siya sa Asia. 'Di ba? Tapos yung sinakyan pa niyang eroplano, hindi naman Philippine Airlines or flagship airline ng Pilipinas. Ang sinakyan niya ay China Airlines. So hindi siya kilala kung sino siyang Pilipinong pasahero. Ay, kumalat na pala.
And a big crowd of well-wishers, including his mother, was at the airport where they tied yellow ribbons and all trees and posts in the area. Oh, tie a yellow ribbon down the post in the iyon. The plane touched down at 1 p.m. Ito yung history ng nangyari noong August 21. And taxied to Gate 8 where the ABSECOM, yung sasakyan kanina, personnel were awaiting. Military men entered the airplane, took Aquino from his seat, and escorted him out of the plane. So, in-escort siya. Not necessarily hulihin siya. Well, kinulong siya sa Pilipinas. Baka gusto pa rin siyang ipakulong ni dating Pangulong Marcos. Pero gwardyado. Okay, so, kung ang, military men, nasa ilalim ni dating Pangulong Marcos yan. So, they were there to protect him. Nag-warning na nga si Madam Imelda, lumuwas na nga ng US, hindi nakinig, umuwi pa rin. So, yung ABSECOM na yan, were supposed to protect him. Diba? From the airport pa lang, baka may nakaabang na. Instead of leading him to the chute, they escorted him down to the side door and stairs to the tarmac. A shot rang out, then a fusillade of gunfire followed. Fusillade. Aquino was seen on camera falling down. Nung may pumutok, nakunan pa siya ng camera na tumumba, falling down prostate, Joyagels, Joyag ba ang prostate? Falling down prostate on the ground. Sorry, hindi ko naintindihan yung prostate cancer nasa isip ko. He was summarily dumped into an ABSECOM van, yung sasakyan kanina, and taken away. The government announced that the assassin was a lone gunman, Rolando Galman. Kaya matunog yung apelyedong Galman, yung doon nag-assassinate kay Noynoy. Pero alam nyo, maraming sa footage pa lang na yun, parang kita po yata na hindi si Galman yung napaputok. Or kung si Galman man ay hindi yung... Sino si Galman? Rolando Galman. Siya ba ay miyembro ng military personnel na nag-assist? Or talagang hitman siya? Who was also immediately gunned down by the military. So siguro hitman siya. Kung siya nga ang tsumugi. At binaril siya ng mga military, yung military na mag-escort kay Noynoy. The murder outraged the nation. There was a massive outpouring of grief and rage. People took the streets to mourn, march, and rally. And that was the start of the decline and eventual fall of the martial law dictatorship. So, ang pinagbibintangan po dito, at least sinulat ng writer, pero ang sabi nga po ng iba ang nagpatsugi daw ay si dating Pangulong Marcos. Dito sa kwento at least, hindi ko sure kung siya idilawan, pero mukhang objective naman yung kanyang sinulat. Mukhang wala naman siyang kinikilingan, nagsasalaysay lang siya. Wala namang accusation eh. Pero, sino sa tingin niyo ang nagpatsugi kay Ninoy? Umupo na yung nanay ni Noynoy, umupo na rin si Noynoy, or umupo na yung asawa ni Ninoy at ang anak. Hindi nila nagawa ng paraan na maimbestigahan? Hindi nila nagawa ng paraan na maparusahan? At na-i-announce sa publiko kung sino talaga ang tsumugi? Kasi sa kwentong yan, yung military palang pinadala ni Pangulong Marcos ay para i-escort or ibig sabihin, gwardyahan ang kanyang pagdating. Dahil matigas ang ulo niya eh. At least, ready nga yung government, di ba? Para i-escort siya. Kung tutuusin, dapat yung military ang tsumugi sa kanya, hindi yung Galman. I don't know kung ano yung conspiracy dito. Kasi may mga usapin nga po na kamag-anak din ang nagpatsugi. Isang apelyedong Incheck ang nagpatsugi, hindi ang pamahalaan at hindi si dating Pangulong Marcos. Pero syempre parang in-embrace na ng mga anak ni Ninoy at ng pamilya niyang naiwan na ang tsumugi sa kanya ay ang pamilya Marcos. Kaya naman nung tumakbo si PBBM, diba? Or nung narinig ni Chris Aquino na may mga balak tumakbo si PBBM ng pagkapangulo, sabi niya, hindi namin papayagan na at least si Ninoy yata, si Noynoy may mga pronouncement noon na sabi niya, hindi namin papayagan na makabalik sa pwesto ang mga yan, mga Marcos, keme. Ngayon nasa pwesto na, mukhang at peace ka pa rin, Chris Aquino. Mukhang at peace naman kayo mga dilawan, nasa pwesto na, Parang hindi rin kayo takot na magka-martial ulit.
Di ba takot kayo sa apelyedong Marcos? Ang nakakapagtaka po ngayon, ang mga dating supporters ang natatakot na sa apelyedong Marcos. Or maybe yung isang dilawang apelyedo na nakapalibot or kumukontrol ngayon. Di ba? Kami mga dating supporters at mga dating loyalista ang worried na parang merong silent dictatorship na nangyayari ngayon. So yan, ang kwento. Sino sa tingin nyo ang nagpatsyugi? Ang mga Marcoses ba? Or may mga, kasi sabi dito, maraming tao ang galit at gustong tumegi sa kanya. Yan, no? Many people want to see him dead. Masyado kasi siyang agresibo si Ninoy nung araw. Masyadong matigas ang ulo, palaban, mapanira. Nang fake news din, naalala nyo nung galing siya sa isang I think that's a Vietnam War or Korean War or somewhere, kung saan mang kaguluhan yun, maybe in the Middle East, may ano dito, may band-aid na wala naman palang sugat, umuwing parang hero, gwapo pa naman. Tapos syempre, sugatan galing sa isang digmaan. So parang, 'di ba, parang hero. Lumaban bang talaga wala naman palang after na hanggang sa kanyang pagtanda, wala tayong nakitang sungi dito or whatever. Bungi or peklat na katulad nung sino ba yung gumaganap na Napoleon Bonaparte na ano? May ganun din eh. Wala ba tayong nakita, 'di ba? So, ayan, unti-unti nang nalalaos ang kulay ng mga dilawan. Pero parang bumalik naman ngayon. Ano sa tingin nyo? Kasi parang balik ang kulay ng dilaw ngayon. Papshi, kung bumalik na ang kulay ng dilaw ngayon, baka naman investigahan mo to. Total, sabi mo, you are in unity with the people who are making gunita-gunita or commemorate itong pagkategi bumbum ni Ninoy ngayon. 'Di ba? Memorable pa sa'yo ang pagkategi ni Ninoy. Kasi nung nategi si Ninoy, may nabuhay sa araw din yan. Kilala niyo ba? I-comment nyo sa comment section at nag-like and subscribe din po kayo.